Isang magandang at mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Ngunit bago tayo magsimula, hayaan ninyong iwan ko ang isang tanong. Hanggang kailan kayang magtiis ng isang pusong nasasaktan para sa isang pangakong matagal nang napako? Sabi nila, ang pag-ibig daw ay kayang tiisin ng lahat. Pero paano kung ang mismong kamay na dapat sana'y aalalay sa'yo, ang siya palang unti-unting dumudurog sa iyong pagkatao? At paano kung ang tadhana na mismo ang mag-abot sa'yo ng sandata para bumangon? Gagamitin mo ba ito para lumaban? O ibibigay mo pa rin ito sa kanya sa bulag na pag-asang siya'y magbabago? Sabay-sabay nating tuklasin ang kasagutan sa kwento ni Alpas. Amoy ng floor wax at ang marahang kuskos ng basahan sa sahig na gawa sa nara ang tanging gumagawa ng ingay sa malawak na sala ng angsilungan. Para kay Alpas Ilustre, ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan. Ito ay isang mabigat na kumot na nagpapahiwatig ng unos na malapit nang dumating. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat kilos ay halos walang tunog, na para bang takot siyang gisingin ang isang natutulog na halimaw. Mula sa kanyang kinauupuan sa sopa, isang malamig na pares ng mga mata ang nakamasid sa kanya. Si Bagsik de Leon, ang kanyang asawa, ay hindi man lang tinatanggal ang pagkakatitig sa kanya habang binabasa nito ang dyaryo. Pakiramdam ni Alpas ay para siyang isang insektong pinapanood bago tuluyang pisain. Bilisan mo yan, utos ni Bagsik. Ang boses ay kasing talim ng patalim. Hindi man lang ito tumingin sa kanya, ngunit ang bigat ng salita ay tumama sa dibdib ni Alpas. Opo, sagot niya, halos pabulong. Yumuko na lamang siya at mas binilisan ang pagpupuna sa sahig na kanina pa kumikinang sa kalinisan. Ang bahay na ito, ang angsilungan, na minana pa niya sa kanyang mga magulang, ay dapat sana'y isang lugar ng kaligayahan. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Bagsik, ito ay naging isang marangyang kulungan. Bigla, ang katahimikan ay binasag ng malakas na pagring ng telepono. Napatalon sa gulat si Alpas at mabilis na tumayo upang sagutin ito. Ngunit inunahan siya ng isang matalim na tingin mula kay Bagsik. Ako na, anito, bago padabog na ibinaba ang dyaryo at dinampot ang telepono. Narinig ni Alpas ang formal na boses mula sa kabilang linya. Good afternoon. May we speak to Mrs. Alpas Ilustre de Leon? Kinuha ni Bagsik ang telepono at inabot sa kanya ng walang salita. Nanginginig ang kamay na tinanggap iyon ni Alpas. Hello? Si Alpas po ito. Ma'am, tumatawag po kami mula sa Barrio Mahinahon Community Hospital. It's about your mother, Mrs. Gunita Ilustre. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Alpas. Anong nangyari kay nanay? She had a bad fall, ma'am. She's unconscious. Based sa initial findings, she suffered a severe concussion and we need to perform an emergency operation to relieve the pressure on her brain. Kailangan po ng paunang bayad para masimulan ang procedure. Gumuho ang mundo ni Alpas. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Magkano po? 150,000 pesos po for the initial deposit. 150,000 piso. Pakiramdam ni Alpas ay nasakloban siya ng langit at lupa. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Napatingin siya sa kanyang asawa na ngayon ay nakatayo at nakapameywang, tila naiinip na sa tagal ng kanyang pakikipag-usap. Bagsik, nagsusumamong sabi ni Alpas pagkatapos ibaba ang telepono. Si nanay, nasa ospital. Kailangan siyang operahan agad. Tumingin si Bagsik sa kanya. Ang mukha ay walang bakas ng kahit anong emosyon. Oh, tapos? Kailangan ng pera. Pwede mo ba akong tulungan? Pakiusap. Isang malutong na tawa ang kumawala mula sa bibig ni Bagsik. Isang tawang puno ng pangiinsulto. Pera?
Bakit kita bibigyan ng pera para sa matandang yon? Dapat sana'y matagal nang namatay yan para hindi na pabigat sa'yo. Ang bawat salita ay parang suntok na tumama sa sikmura ni Alpas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Asawa mo ako, bagsik. Ina ko yon. At pabigat kayong dalawa sa akin. Sigaw nito. At sa isang iglap ay hinablot ang mga bil ng kuryente at tubig sa ibabaw ng mesa at iwinasiwas sa mukha niya. Bayaran mo muna to bago ka humingi ng para sa nanay mo. Nang gabing iyon, umupo si Alpas sa dilim ng kanyang silid. Ang mga luha ay matagal nang natuyo sa kanyang mga pisngi. Ang sakit, ang galit, ang kawalan ng pag-asa. Lahat ay nagahalo sa kanyang puso. Naalala niya ang mga araw na kasama pa niya ang kanyang ina sa hardin ng Ang Silungan. Ang halakhak nito na sumasabay sa ihip ng hangin. Ngayon, ang bahay ay tahimik at ang ina niya ay nag-aagaw buhay. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, kinuha niya ang isang lumang pitaka ng kanyang ina na tanging naiwan sa kanya. Binuksan niya ito, umaasang maamoy man lang ang pamilyar na pabango ni Nanay Gunita. Sa loob, wala ng pera, tanging mga resibo at isang munting larawan niya noong bata pa siya. Ngunit sa likod ng larawan, may isang papel na nakatupi at lumana. Isang tiket sa loto. Wala sa sariling kinuha niya ito. Naalala niya ang huling pagbisita ng ina. Bago ito tuluyang humina, may inabot ito sa kanyang tiket, ngunit hindi niya pinansin. Para lang may magawa, binuksan niya ang maliit na telebisyon sa kanyang kwarto. Ang ingay mula rito ay mas mabuti kaysa sa nakabibinging katahimikan. Sakto namang anunsyo na ng resulta ng loto. At ang mga nanalong numero para sa Grand Lotto ay hawak ang tiket sa kanyang nanginginig na kamay. Wala sa sariling napatingin si Alpas sa screen. 14. Napatingin siya sa unang numero sa tiket. 14, 21. Ang pangalawang numero, 21, 37. Ang puso ni Alpas ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. 37, 40, 40, 48, 48. At ang huling numero, 9. Napabitaw si Alpas sa hawak niyang tiket. Nahulog ito sa sahig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa screen. Ang mga numero, ang lahat ng 6 na numero, ay magkakatugma. Para siyang isang estatwang gawa sa yelo, nakatitig sa screen ng telebisyon habang ang masayang jingle ng loto ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang pandinig. Ang tiket sa loto ay nasa sahig, tila isang ordinaryong piraso ng basura, ngunit para kay Alpas, iyon ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Dahan-dahan, pinulot niya ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang muli niyang sinuri ang mga numero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lahat ay tugma. 335 million pesos, sabi ng host sa TV. Ang nangiti nito ay abot hanggang tenga. Congratulations sa nag-iisang maswerteng mananalo. 335 milyong piso. Napahawak si Alpas sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Ang mga luhang kaninay ayaw pumatak dahil sa pagdurusa ay biglang bumuhos na parang agos ng ilog. Ngunit hindi dahil sa sakit, kundi sa halo-halong gulat, tuwa at takot. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang mukha ng kanyang ina. Si Nanay. Ligtas na si Nanay. Ang perang ito ay sapat na para sa operasyon, para sa pinakamagaling na doktor, para sa pinakamodernong ospital. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang pag-akyat ng isang pamilyar na takot. Paano niya ito sasabihin kay Bagsik? Anong gagawin nito kapag nalaman niya? Ang halimaw na natutulog sa kabilang silid ay tiyak na magigising sa amoy ng pera. Kinailangan niyang makasiguro. Gamit ang cellphone na halos basag na ang screen, nanginginig niyang hinanap ang numero ng lottery office. Sinigurado niyang nakasara ng mahigpit ang pinto ng kwarto
Bago siya tumawag, ang boses niya ay halos hindi marinig sa sobrang panginginig. Isang kalmado at profesional na boses ang sumagot. Good evening, PCSO Main Office. Gabi po, nauutal na sabi ni Alpas. Gusto ko lang po sanang i-confirm, ang winning numbers po ba ay... Binanggit niya ang 6 na numero, isa-isa, na parang isang dasal. Yes ma'am, those are the official winning numbers for tonight's draw. Kumpirma ng babae sa kabilang linya. Are you the lucky winner? Hindi makasagot si Alpas. Tumango lang siya, kahit alam niyang hindi siya nakikita. Ma'am? Hello? Oo po. Ako po. Sa wakas ay naisatinig niya. Congratulations, ma'am. You are the sole jackpot winner of 335 million pesos. Please proceed to our main office tomorrow. Bring 2 valid IDs and the winning ticket. And ma'am, for your security, please sign the back of your ticket immediately and do not tell anyone about your winnings until you have claimed your prize. Ang huling payo ng babae ang tumatak sa isip ni Alpas. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Pagkatapos ng tawag, naupo siya sa gilid ng kama. Ang tiket ay mahigpit niyang hawak sa kanyang palad. Ito na ang kanyang kalayaan. Ito na ang kanyang paglaya mula sa impyernong ito. Pwede na siyang umalis, dalhin ang kanyang ina, at magsimula ng bagong buhay na malayo kay Bagsik. Ngunit habang tinititigan niya ang nakasarang pinto, isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo at marahang binuksan ang pinto. Sa kabilang silid, sa kanilang kama, mahimbing na natutulog si Bagsik. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, ang mukha nito ay mukhang payapa. Malayo sa halimaw na sumisigaw sa kanya kanina lang. Habang nakatitig si Alpas sa natutulog na si Bagsik, bumalik sa kanyang alaala ang lalaking minahal niya noon. Ang Bagsik na nangharana sa kanya sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran. Ang Bagsik na nangakong aalagaan siya at hindi pababayaan habang buhay. Nasaan na ang lalaking yun? Posible pa kayang maibalik? Ang perang hawak niya ngayon ay hindi lang sapat para sa operasyon ng kanyang ina. Sapat din ito para bayaran ang lahat ng kanilang utang, para magtayo ng negosyo, para ibigay kay Bagsik ang buhay na palagi nitong sinasabi na ipinagkakait sa kanya ng mundo. Baka ito na ang sagot, bulong ng isang bahagi ng kanyang puso. Baka kapag nawala na ang problema sa pera, bumalik na ang dating Bagsik. Sa pag-asang yun, nagpasya siya. Susubukan niya sa huling pagkakataon. Itatago niya ang tungkol sa loto. Kukuha siya ng maliit na halaga mula sa kanyang mga naipon pa noong dalaga at iaalok ito kay Bagsik bilang paunang bayad sa ospital para ipakita na handa siyang gawin ang lahat. Titingnan niya kung may kahit katiting na awa pang natitira sa puso nito. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng almusal, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang kanyang bibig, nakita niyang lumabas si Bagsik sa balkonahe, may kausap sa telepono. Ang boses nito ay mahina, puno ng lambing. Isang tono na matagal na niyang hindi naririnig mula rito. Isang tono na hindi para sa kanya. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, lumapit si Alpas sa pinto. Itinapat niya ang kanyang tainga sa siwang. Oo na, sweetie, malapit na. Malamig na sabi ni Bagsik. Konting tiis na lang. Kapag naibenta ko na itong wisit na bahay na to, aalis na tayo. Malayo sa lahat ng pabigat dito. Sweetie, bahay, pabigat. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Alpas na parang mga bubog. Oo naman, sa'yo lang mapupunta lahat. Pagpapatuloy ni Bagsik. Ano ka ba? Yung matandang yon? Hayaan mo na yon. Aksaya lang sa pera. Mas mabuti nang mamatay na yon para wala na tayong problema. Halos masuka si Alpas sa kanyang narinig. Ang ina niyang nag-aagaw buhay ay isa na lang problema na kailangang mawala.
Basta marikit, huwag kang mag-alala, sabi ulit ni Bagsik. At sa pagbanggit ng pangalang yon, gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Alpas, si Marikit Alcantara. Ang dati niyang kaibigan na matagal na niyang pinaghihinalaang may kaugnayan sa kanyang asawa. Sige na, baka magising na yung bruha. Basta tandaan mo, malapit na nating makuha ang lahat ng sa atin. I love you. Pero ang sumunod na narinig ni Alpas mula sa malanding boses ni Marikit, sa kabilang linya ang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. I love you too, sweetie. Nga pala, yung pinadala kong herbal supplement para sa nanay niya, siguraduhin mong napapainom niya, ha? Para naman mapabilis ang paggaling niya at hindi na siya mahirapan pa. Isang mahinang halakhak ang narinig ni Alpas, isang halakhak na tunog ng isang demonyo. Lason, ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang gamot na ipinagpipilitan ni Bagsik na ipainom niya kay nanay nitong mga nakaraang linggo. Ang gamot na sinasabi nitong makakatulong sa pananakit ng kasukasuan nito. Hindi iyon gamot, iyon ay lason. Dahan-dahan, umatras si Alpas mula sa pinto. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw ng sakit at galit. Ang mga luhang kanina'y puno ng pag-asa ay napalitan ng mga luhang kumukulo sa puot. Ang pag-ibig na minsan niyang naramdaman para kay Bagsik ay naging abo, at mula sa abong yon, isang bagong damdamin ang isinilang, isang matatag at hindi matitinag na pagnanais na maghiganti. Hindi na niya kailangan ng pagsubok, hindi na niya kailangan ng huling pagkakataon. Malinaw na ang lahat. Hindi lang nila gustong mamatay ang kanyang ina. Aktibo nila itong ginagawa. Hindi lang nila gustong kunin ang bahay. Gusto nilang burahin ang lahat ng bakas ng kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, ang babaeng duwag at palaging umiiyak ay namatay. Sa kanyang kinatatayuan, isang bagong Alpas ang isinilang. Isang babaeng may hawak na tiket sa loto na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. At isang pusong puno ng determinasyon na sing-awin ang lahat mula sa mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi na para sa mga dating kaibigan o kamag-anak. Hinanap niya ang isang numero sa lumang contacts ng kanyang yumaong ama. Isang numero na palaging sinasabi nitong tawagan niya kung sakaling mangailangan siya ng tulong na hindi kayang ibigay ng pulisya. Isang abogado, isang taong mapagkakatiwalaan, nanginginig ngunit buo ang loob, pinindot niya ang call button. Pagkatapos ng 2 ring, isang malalim at kalmadong boses ang sumagot, isang boses na nangangako ng katalinuhan at katatagan. Vargas Law Office, Luntian Vargas speaking. Ang opisina ni Attorney Luntian Vargas ay hindi marangya, hindi katulad ng mga napapanood ni Alpas sa pelikula. Simple lang ito, ngunit malinis at organisado. Ang mga pader ay puno ng mga libro sa batas, at sa hangin ay may amoy ng lumang papel at sariwang gawang kape. Isang amoy na nagsasabi ng sipag at dedikasyon. Pumasok si Alpas na nakayuko, suot ang pinakasimple niyang bestida at isang malaking scarf para takpan ang bahagi ng kanyang mukha. Pakiramdam niya ay bawat taong makakita sa kanya ay alam ang sekreto niya, alam ang bigat na kanyang dinadala. Isang lalaking nasa mga huling taon ng 30 ang tumayo mula sa kanyang silya sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa kahoy. Siya si Luntian Vargas. Hindi siya gwapo sa paraan na makikita sa mga magazine, ngunit meron siyang mga matang matalino at puno ng pangunawa. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kumpiyansa, ngunit ang kanyang nanangiti ay mabait. Mrs. De Leon, maupo po kayo? Sabi niya. Ang boses ay ang parehong kalmadong boses na narinig ni Alpas sa telepono. Gusto niyo po ba ng kape o tubig? Tubig na lang po, attorney. Mahinang sagot ni Alpas. Habang kinukuha ni Luntian ang tubig, pinagmasdan siya ni Alpas.
Ito ang lalaking pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Kung kailangan mo ng taong lalaban para sa'yo, na parang pamilya, si Ian ang tawagan mo, sabi minsan ng kanyang tatay. Ang apelyido niya ay Vargas, pero ang puso niya ay para sa mga inaapi. Nang maupo si Luntian sa tapat niya, nagsimulang ikwento ni Alpas ang lahat. Inilahad niya ang tungkol sa pagmamaltrato ni Bagsik, ang pisikal at emosyonal na pananakit. Ikinwento niya ang kalagayan ng kanyang ina at ang walang awang pagtanggi ni Bagsik na tumulong. Habang nagsasalita siya, ang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit hindi na ito ang mga luha ng isang biktima. Ito ay ang mga luha ng isang testigo na naglalahad ng isang krimen. Si Luntian ay nakinig ng walang putol. Hindi siya sumingit, hindi siya humusga. Tanging ang marahan niyang pagtango ang nagsasabing naiintindihan niya ang bawat salita, ang bawat sakit sa likod ng mga ito. Nang matapos si Alpas, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Mrs. De Leon, panimula ni Luntian sa wakas, ang pinagdadaanan niyo po ay hindi biro. Marami tayong pwedeng isampang kaso laban sa asawa niyo. Violation of the Anti-Violence Against Women and Their Children Act para sa simula. Pwede rin nating ipa-freeze ang assets niya habang dinidinig ang kaso para hindi niya maibenta ang silungan. Tumango si Alpas. Iyon ang mga inaasahan niyang marinig. Ngunit alam niyang hindi iyon sapat. Ang pagkakulong kay Bagsik ay hustisya. Pero hindi nito mababawi ang sakit, ang pagtataksil, ang tangkang pagpatay sa kanyang ina. Kailangan niyang maramdaman ni Bagsik ang parehong pagkawala at kawalan ng pag-asa na ipinaramdam nito sa kanya. Attorney, sabi ni Alpas, ang boses ay mas matatag na ngayon. Mayroon pa po akong hindi nasasabi. Kinuha niya ang kanyang bag at mula sa isang sikretong bulsa, inilabas niya ang isang bagay na nakabalot sa panyo. Dahan-ahan niya itong binuksan sa ibabaw ng mesa. Ang tiket sa loto. Bahagyang kumunot ang noo ni Luntian, tila nagtataka. Nanalo po ako kagabi. Simpleng sabi ni Alpas, 335 million pesos. Ang kalmadong mukha ni Luntian Vargas ay napalitan ng pagkabigla. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa tiket. Pagkatapos ay kay Alpas. Sa isang iglap, ang kwento ng isang inaaping asawa ay naging kwento ng isang babaeng may hawak ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos, isang mabagal na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito isang ngiti ng tuwa, kundi isang nangiti ng isang abogado na biglang nakakita ng sandamakmak na bagong posibilidad. Ginang Alpas, sabi niya, ang tono ay puno ng bagong sigla at respeto. Binago nito ang lahat. Ang isang kaso sa korte ay maaring tumagal ng ilang taon. Ngunit sa perang ito, sa kapangyarihang ito, hindi na natin kailangan pang maghintay sa hustisya. Pwede nating dalhin ang hustisya sa kanilang pintuan. Biglang tumayo si Luntian at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng opisina. Ang isip ay tila tumatakbo na ng 100 milya kada oras. Nabanggit niyo pong isinangla niya ang bahay. Aalamin natin kung kanino. Bubuo tayo ng isang shell corporation, isang kumpanyang walang makakatrace pabalik sa'yo. Gagamitin natin ang pera mo para bilhin ang utang niya. Ikaw, si Alpas Ilustre, ang magiging sikretong may-ari ng utang ng sarili mong asawa. Huminto siya at tumingin ng diretso kay Alpas. Ang mga mata ay nag-aalab. Hindi niya malalaman. Aakalain niyang isang malaking kumpanya ang bago niyang amo. At kapag handa na siyang ibenta ang silungan, sa inaakala niyang bagong investor, doon tayo papasok. Doon mo siya haharapin. Hindi bilang isang kahabag-habag na asawa, kundi bilang ang reyna na nagmamay-ari ng kanyang kapalaran. Habang pinapakinggan ni Alpas ang plano, isang pakiramdam ng pag-asa at kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang takot,
na bumabalot sa kanya sa loob ng maraming taon ay unti-unting napalitan ng malamig na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa pagbawi. Ang unang hakbang, pagpapatuloy ni Luntian, ay ilipat ang iyong ina sa isang mas magandang ospital kung saan siya ay ligtas at mabibigyan ng pinakamahusay na pangangalaga. Gagawa tayo ng paraan para hindi ito malaman ni Bagsik. Pero attorney, paano? Ngumiti si Luntian. Ginang Alpas, mayroon kang 335 milyong piso. Ang tanong ay hindi na paano. Ang tanong na lang ay, kailan? Itinuro niya ang telepono sa kanyang mesa. At ang sagot ay ngayon. Mula sa sandaling ito, hindi na tayo depensa. Opensiba na tayo. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip para kay Alpas. Ang buhay niya na dati umiikot lang sa pagitan ng paglilinis ng bahay, pag-iwas sa galit ni Bagsik at pagdalaw sa ospital ay biglang napuno ng mga sikretong tawag, mga legal na dokumento at mga desisyong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sa tulong ni Luntian, ang unang hakbang ay naisakatuparan ng walang aberya. Nagpanggap ang mga tauhan ni Luntian bilang mga kinatawan ng isang charity foundation. Pumasok sila sa Baryo Mahinahon Community Hospital at inalok na ilipat si Ginang Gunita sa isang pribadong paggamutan sa lungsod ng Pag-asa, kung saan sagot na ng foundation ang lahat ng gastusin. Dahil sa reputasyon ng ospital at sa kagustuhang makatipid, walang tanong-tanong na pumayag ang administrasyon. Nang malaman ito ni Bagsik, nagalit ito, ngunit hindi dahil sa pag-aalala. Sinong nagbigay sa kanila ng karapatan? Paano kung singilin tayo niyan mamaya? Reklamo nito kay Alpas. Isang biyaya ito, Bagsik. Kalmadong sagot ni Alpas, sinusubukan itago ang kaba sa kanyang dibdib. Dapat nga tayong magpasalamat. Bahala ka sa buhay mo. Ang huling sinabi ni Bagsik bago siya tinalikuran. Para sa kanya, ang mahalaga ay wala na siyang gagastusin. Hindi niya alam na ang foundation na yon ay ang mismong asawa na hinahamak niya. Ang pangalawang hakbang ay ang pagtatag ng Silungan Holdings Inc. Isang araw, dinala ni Luntian si Alpas sa isang matayog na gusali sa sentro ng Financial District. Pumasok sila sa isang conference room na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Sa loob, naghihintay ang mga taong mukhang profesional at kagalang-galang. Ginang Alpas, pakilala ni Luntian. Ito ang magiging board of directors mo. Sila ang haharap sa publiko. Ikaw ang uupo bilang a silent chairperson. Ang lahat ng desisyon ay manggagaling sa'yo. Ngunit ang pangalan mo ay mananatiling sikreto. Naupo si Alpas sa dulo ng mahabang mesa. Sa harap niya ay isang makapal na folder ng mga dokumento. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor na naglalaro sa mundo ng mayayaman. Ngunit nang magsimulang magpaliwanag si Luntian tungkol sa mga papeles, isang bagay sa loob ni Alpas ang nagbago. Habang pinipirmahan niya ang bawat pahina, ang bawat pirma ay parang isang martilyo na pumupukpok sa mga rehas ng kanyang kulungan. Sa bawat lagda, nararamdaman niya ang unti-unting paglaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang mayroon siyang kontrol. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa paningin ni Bagsik. Napansin niyang madalas nang umaalis si Alpas, palaging may inaasikaso o binibisita. Ang dating asawang palaging nakayuko ay natuto ng tumitig pabalik. Ang dating takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang hindi niya maipaliwanag na kalmadong determinasyon. Isang gabi, hinarang siya ni Bagsik sa may pintuan. Saan ka na naman galing? At saan ka kumukuha ng pera para sa mga lakad mo? Tanong nito. Ang mga mata ay nanlilisik. Nakatanggap ako ng tulong mula sa mga mabubuting tao. Sagot ni Alpas, inuulit ang palusot na binuo nila ni Luntian. May mga taong handang tumulong sa mga nangangailangan. Sinungaling! Sigaw ni Bagsik.
Akmang hahablutin ang braso ni Alpas, ngunit sa isang iglap, umatras si Alpas. "Huwag mo akong hahawakan," sabi niya. Ang boses ay malamig at matigas. Natigilan si Bagsik. Hindi siya sanay na sinasagot ng ganito. Sa halip na matakot, nakita niya sa mga mata ni Alpas ang isang bagay na mas nakakakilabot. Awa. Para siyang tinitingnan ni Alpas na parang isang kaawa-awang nilalang na hindi nakarapat-dapat sa kanyang galit. Sa ospital, sa isang malinis at maliwanag na pribadong silid, pinapanood ni Alpas ang kanyang ina na mahimbing na natutulog. Ang mga doktor ay nagsimula na sa proseso ng pag-aalis ng lason sa katawan nito. At bagamat mahina pa, mayroon ng senyales ng paggaling. Hinaplos ni Alpas ang kamay ni Nanay Gunita. Ang balat nito ay hindi na kasing lamig ng dati. Dito siya humuhugot ng lakas. Ang bawat paghinga ng kanyang ina ay nagpapaalala sa kanya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Nang gabing iyon, habang pauwi, tumunog ang telepono ni Alpas. Numero ni Luntian. "Alpas?" sabi nito sa kabilang linya. Hindi na ginagamit ang formal na ginang. "May balita ako. Nakausap ko na ang kinatawan ng lending company na pinagkakautangan ni Bagsik. Pumayag na silang ibenta sa atin ang utang niya. It's a done deal." Napahawak ng mahigpit si Alpas sa manibela ng lumang kotse na binili niya gamit ang sariling pera. "Anong ibig sabihin niyan, Luntian?" Narinig niya ang nangiti sa boses ng abogado. "Ibig sabihin, ang Silungan Holdings, na ang opisyal na may-ari ng utang ng asawa mo. Sa madaling salita, Alpas, ikaw na ang may-ari kay Bagsik." Ang balita mula kay Luntian ay nagbigay ng panibagong lakas kay Alpas. Ngayon, hindi na lang siya isang reyna sa anino. Isa na siyang manlalaro na nag-aabang ng tamang pagkakataon para gumalaw ng kanyang pyesa. Sa kabilang dako, si Bagsik ay nakatanggap ng isang opisyal na sulat. Nakasaad dito na ang kanyang utang para sa ang silungan ay nailipat na mula sa isang maliit na lending company patungo sa isang malaking korporasyon, ang Silungan Holdings. Inko, sa halip na matakot, nakaramdam siya ng ginhawa. Para sa kanya, ito ay isang magandang senyales. Ang isang malaking korporasyon ay siguradong interesado sa potensyal ng lupa, hindi sa maliit na interes ng utang. "Nakita mo, Marikit? Sinasabi ko sa'yo eh. May nakakita sa vision ko." Pagmamayabang niya sa kanyang kabit sa telepono. "Ito na yon. Kapag kinausap ko ang mga taga-Silungan Holdings, siguradong dilagad. Mag-empake ka na, sweetie. Malapit na tayong maging milyonaryo." Habang abala si Bagsik sa kanyang mga pangarap, si Alpas naman ay abala sa pag-aalaga sa kanyang ina. Isang hapon, habang nililinis niya ang mga lumang gamit na dinala mula sa dating ospital, may nahulog mula sa isang lumang bestida ni Nanay Gunita. Isang maliit at kupas na notebook, isang talaarawan. Dahan-dahan itong binuklat ni Alpas. Ang karamihan sa mga nakasulat ay tungkol sa mga pang-araw-araw na gawain, mga presyo sa palengke, mga paalala. Ngunit ang huling pahina ay may petsa. Isang araw bago ito natagpuang walang malay. Ang sulat kamay ni Nanay Gunita ay nanginginig, ngunit nababasa pa. "Mahal kong Alpas," panimula nito. "Alam kong nahihirapan ka na sa asawa mo. Nakikita ko ang mga pasa sa iyong braso kahit pilit mong itago. Naririnig ko ang sakit sa iyong boses kahit mapilit kang tumawa. Patawarin mo ako, anak, kung wala akong magawa. Ang tanging nagawa ko lang ay ipunin ang lahat ng natitira sa aking pensyon. Hindi ito sapat para sa malaking problema, kaya idinaan ko na lang sa dasal at swerte. Bumili ako ng tiket sa loto. Ang mga numero ay ang kaarawan mo, ang kaarawan ng iyong ama, at ang anibersaryo namin. Inilagay ko ito sa iyong pitaka noong huli kang dumalaw. Sana pakinggan ng Diyos ang aking huling pag-asa para sa iyo." Ang mga luha ay bumalong sa mga mata ni Alpas. Ang tiket, hindi iyon isang aksidente. Iyon ay isang regalo.
Iyon ay ang huling panalangin ng isang ina para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang tagumpay niya ay hindi lang swerte. Ito ay isang basbas na nagmula sa dalisay na pagmamahal. Mas lalong tumibay ang kanyang loob. Kailangan niyang ipaglaban ang biyayang ito. Habang nag-iisip siya, isang doktor ang kumatok at pumasok sa silid. Ang mukha nito ay seryoso. Miss De Leon, may resulta na po ang comprehensive toxicology report na ginawa natin kay Mrs. Ilustre. Ano po ang resulta, Doc? Tanong ni Alpas kinakabahan. Positibo po siya sa arsenic poisoning. Ang salitang arsenic ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Lason. Isang lason na mabagal at mahirap matukoy. Ayon sa aming pagsusuri, pagpapatuloy ng doktor, ang lason ay ipinapainom sa kanya sa maliliit na dosis sa loob ng ilang linggo. Ang epekto nito ay unti-unting paghina ng katawan, pagkalito, at pananakit ng mga kaso-kasuan na madalas na pagkakamalang sintomas lang ng katandaan. Kung hindi siya naagapan, it could have led to organ failure and death within a few more weeks. Biglang nag-flashback sa isip ni Alpas ang lahat. Ang herbal supplement ni Marikit. Ang pagpipilit ni Bagsik na ipainom yon kay Nanay Gunita. Ang unti-unting paghina ng kanyang ina na inakala niyang dalalang ng edad. Lahat ay nag-ugnay-ugnay. Hindi na ito isang simpleng kaso ng pagtataksil at kasakiman. Ito ay isang kalkuladong tangkang pagpatay. Nais nilang mamatay ang kanyang ina ng dahan-dahan sa paraang magmumukhang natural para walang sino mang maghihinala. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Luntian. Ang boses niya ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Luntian, may bago tayong problema. Ikinwento niya ang tungkol sa talaarawan at ang resulta ng toxicology report. Sa kabilang linya, si Luntian ay natahimik. Ang kaso ay biglang naging mas mabigat at mas delikado. Alpas, this changes everything. Seryosong sabi ni Luntian. This is no longer just about a house. This is attempted murder. Alam ko, sagot ni Alpas. Ang mga kamao ay nakakuyom. Kaya kailangan din nating baguhin ang plano. Ang pagbawi sa ang silungan ay hindi na sapat. Anong gusto mong gawin? Tumingin si Alpas sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. Gusto kong maranasan nila ang impyerno sa lupa bago sila mabulok sa kulungan. Gusto kong iparamdam sa kanila ang lahat ng sakit na ipinaramdam nila sa amin ng nanay ko. Higit sa lahat, Luntian. Gusto kong ako mismo ang magsasara ng pinto ng kanilang selda. Ang balita tungkol sa arsenic poisoning ay nagbago sa lahat. Ang dating plano na simpleng pagbawi sa ari-arian ay naging isang masalimuot na operasyon upang mangalap ng ebidensya para sa isang kasong kriminal. Para kay Alpas, ang bawat araw ay isang paglalakad sa alambre. Kailangan niyang magpanggap na wala siyang alam, na siya pa rin ang dating mahinang asawa, habang sa loob-loob niya ay nag-aalab ang isang apoy na kayang tumupok ng lahat. Sa kabilang banda, ang mundo para kina Bagsik at Marikit ay hindi pa naging ganito kaganda. Matapos makatanggap ng liham mula sa Silungan Holdings, agad na nakipag-ugnayan si Bagsik. Isang magalang na account manager ang nakausap niya. Sinabi nitong ang korporasyon ay interesado sa outright purchase ng buong property. Nagtakda sila ng isang petsa para sa formal na pag-anunsyo at pagpirma ng kasunduan. Sa sobrang tuwa, nagpasya si Bagsik na magdaos ng isang malaking saluwo-salo sa ang silungan. Ito na ang kanyang pagkakataon na ipangalandakan sa lahat ng kanilang mga kakilala, lalo na sa mga humahamak sa kanya noon, na siya ay magiging isang milyonaryo. Gusto ko bongga, sweetie, sabi niya kay Marikit habang pinaplano nila ang party. Mag-hire tayo ng pinakamahusay na caterer. Magpapatugtog tayo ng live band. Imbitahin natin ang lahat. Ito na ang huling gabi natin sa lumang bahay na to, kaya dapat enggrande. Si Marikit, na unti-unti nang ginagampanan ng papel bilang bagong Ginang de Leon,
ay masayang sumang-ayon. Siya na mismo ang namahala sa mga paghahanda, nag-uutos sa mga katulong na parang siya ang may-ari ng bahay. Ang kanyang pagiging arogante ay lalong lumala. Isang hapon, sadya niyang pinuntahan si Alpas sa kusina. "Alam mo, Alpas," sabi niya habang sinusuri ang kanyang mga kuko na bagong manicure, "kung ako sa'yo, mag-empake ka na. Para hindi ka na maabutan dito ng mga bagong may-ari. Nakakahiya naman, di ba?" Tumingin lang si Alpas sa kanya, ang muka ay kalmado. "Huwag kang mag-alala, Marikit. Naka-empake na ako." Ang sagot ni Alpas, na walang bakas ng galit o pakiusap, ay bahagyang nagpatindig ng balahibo ni Marikit. Ngunit iwinaksin niya ito. Para sa kanya, si Alpas ay isang talunan na sumusuko na lang sa kanyang kapalaran. Habang abala ang dalawa sa kanilang mga ilusyon, si Alpas at Luntian ay abala sa kanilang sariling paghahanda. Ang pinakamalaking hamon ay kung paano makakakuha ng direktang ebidensya na mag-uugnay kay Marikit sa lason. Kailangan natin ng pruweba na siya mismo ang naglalagay ng lason o kahit isang pag-amin mula sa kanya, paliwanag ni Luntian sa kanilang sikretong pagkikita. Ang testimonya ng doktor ay malakas, pero mas titibay ang kaso kung meron tayong hindi matatawarang ebidensya. Dito pumasok ang pinakamapanganib na bahagi ng plano. Gamit ang isang pekeng kumpanya ng pest control na gawang makapasok ng mga tauhan ni Luntian sa ang silungan, isang araw habang wala sina Bagsik at Marikit. Sa loob lamang ng isang oras, nakapag-install sila ng mga high-definition microcamera sa mga strategic na lugar, sa kusina, sa sala, at lalo na sa silid, kung saan dating natutulog si Nanay Gunita at kung saan ngayon nakalagak ang mga gamit nito. Ang pag-arte ni Alpas ay nasubok hanggang sa sukdulan. Kailangan niyang tratuhin si Bagsik na parang normal, na parang wala siyang alam sa mga plano nito. Kailangan niyang tiisin ang presensya ni Marikit sa kanyang sariling pamamahay. Ang bawat ngiti, bawat tango ay isang pagtatanghal. Isang araw, bago ang party, inabutan siya ni Bagsik ng isang imbitasyon. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang utos na may kasamang panunuya. "Para sa'yo," sabi nito, inihagis ang mamahaling card sa mesa. "Para naman masaksihan mo ang tagumpay ko, ang tagumpay na hindi mo kailanman naibigay sa akin." Pinulot ni Alpas ang imbitasyon. Bagsik de Leon and Marikit Alcantara, ang nakasulat sa gintong tinta. "Request the pleasure of your company." Napangiti si Alpas sa loob-loob niya. Isang mapait at mapanuyang ng ngiti. Hindi nila alam na ang pleasure ay magiging sa kanya lahat. Kinausap niya si Luntian sa huling pagkakataon bago ang gabing iyon. "Handa na ang lahat?" tanong niya. "Lahat ay nakahanda," kumpirma ni Luntian. Ang mga pulis ay naka-standby na malapit sa lugar. Ang mga video feed mula sa camera ay live na mapapanood sa ating command center. Ang mga dokumentong magpapatunay na ikaw ang may-ari ng Silungan Holdings ay nasa akin. Hinihintay na lang natin ang tamang tiyempo. "Mabuti," sabi ni Alpas. Oras na para tapusin ang pagtatanghal na ito. Bago ibaba ang telepono, huminga ng malalim si Luntian. "Alpas, mag-iingat ka. Mula sa sandaling pumasok ka sa party na yan, ikaw ay nasa pugad na ng mga ahas." "Alam ko," sagot ni Alpas. Ang boses ay matatag. Pero hindi nila alam na ang ahas na kinatatakutan nila ay matagal nang nakapasok sa loob. Kinaumagahan ng araw ng party, ang buong kabahayan ng Ang Silungan ay nagimbal sa pagdating ng mga caterer, taga-ayos ng bulaklak at sound system crew. Ang tahanan na minsan ay naging simbolo ng masasayang alaala ni Alpas ay unti-unting nagiging entablado para sa isang selebrasyon ng kanyang pagkatalo. Ginugol ni Alpas ang umaga sa kanyang silid. Tahimik na pinaghahandaan ang kanyang gagawin. Hindi siya nag-abalang tumulong o makialam. Para sa kanya, ang lahat ng yun ay isang malaking ilusyon
na malapit ng gumuho. Inihanda niya ang isang simpleng bestida, isang damit na hindi aagaw ng pansin ngunit disente, sapat lang para masaksihan ang gabing iyon. Habang nagsusuklay siya sa harap ng salamin, bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang silid. Si Bagsik, bihis na bihis sa isang mamahaling polo, ay pumasok na nag-aalab ang mga mata sa galit. Sa likod nito ay si Marikit, na may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. "Anong ginagawa mo?" Sigaw ni Bagsik. "Nag-aayos ka. Para saan?" Hindi sumagot si Alpas. Tiningnan niya lang ang refleksyon nito sa salamin. "Akala mo ba talaga imbitado ka?" Pagpapatuloy ni Bagsik, lumalapit sa kanya. Ang imbitasyong yon ay isang biro, isang sampal sa mukha mo para malaman mo kung saan ka lulugar. Kinuha ni Bagsik ang mga damit ni Alpas na nakasabit sa aparador at inihagis ang mga ito sa sahig. "Hindi ko kailangan ng isang talunang tulad mo sa pinakamahalagang gabi ng buhay ko. Ang presensya mo ay isang kahihiyan." "Bagsik, tama na." Mahinang sabi ni Alpas, hindi para magmakaawa, kundi bilang isang babala. Ngunit ang kahinahunan niya ay lalo lang nagpaapoy sa galit ni Bagsik. Hinila niya si Alpas patayo mula sa upuan. "Umalis ka sa bahay na to. Ngayon din." Dinala niya si Alpas palabas ng silid, pababa ng hagdanan, kung saan ang lahat ng mga caterer at staff ay natigilan at napatingin. Ito ang gusto ni Bagsik. Ang ipahiya si Alpas sa harap ng maraming tao. "Ito," sabi niya habang tinutulak si Alpas palabas ng pinto, "ay isang paalala sa lahat na ang mga basura ay dapat nasa labas." Inihagis niya ang isang bag na naglalaman ng iilang damit ni Alpasa sa kanyang paanan. Si Marikit ay nakatayo sa may pintuan. Ang mga braso ay nakakrus, nagtatamasa sa bawat sandali ng pagpapahiya. Ang mga kapitbahay na nakarinig sa sigaw ay nagsimulang sumilip sa kanilang mga bintana. "At huwag ka nang magtangkang bumalik." Pahabol na sigaw ni Bagsik bago isinara ng malakas ang pinto. Naiwan si Alpas sa labas, nakatayo sa gitna ng kanilang hardin. Ang init ng araw ay tumatama sa kanyang balat. Ngunit ang nararamdaman niya sa loob ay isang matinding kalamigan. Ang mga mata ng mga tsismosang kapitbahay, ang halakhak ni Marikit, nadinig niya mula sa loob, ang pagsara ng pinto sa kanyang mukha. Lahat ay parang mga punyal na tumatarok sa kanyang puso. Sa isang sandali, naramdaman niya ang pamilyar na bigat ng pagkatalo. All is lost. Itinapon siya mula sa sarili niyang pamamahay. Wala siyang pera, wala siyang dangal, wala siyang pamilya. Siya ay mag-isa. Ngunit habang nakatayo siya roon, sa ilalim ng tingin ng mga mapanghusgang mata, isang bagay ang nag-iba. Ang sakit ay hindi na kasing tindi ng dati. Ang kahihiyan ay napalitan ng isang kakaibang kalinawan. Ito na yon. Ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang tapak-tapakan siya. Ang ginawa ni Bagsik ay hindi lang pagsasara ng pinto. Ito ay ang pagbibigay sa kanya ng huling susi para tuluyan na siyang makalaya. Dahan-dahan, pinulot niya ang kanyang bag. Hindi siya tumakbo, hindi siya umiyak. Naglakad siya papalayo ng may dignidad. Ang likod ay tuwid. Ang tingin ay nasa unahan. Nang makalayo siya, pumasok siya sa isang coffee shop at tinawagan si Luntian. "Luntian," sabi niya. Ang boses ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinipigilang galit. Itinaboy niya ako. "Alpas, nasaan ka? Pupuntahan kita." Nag-aalalang sagot ng abogado. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating si Luntian sa isang maliit na hotel kung saan pansamantalang nag-check-in si Alpas. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Okay ka lang ba?" tanong niya. Tumingin si Alpas sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Luntian ang apoy sa mga mata nito. Isang nagbabagang determinasyon.
Mas okay pa ako kaysa dati. Ngumiti si Luntian. Alam niyang handa na si Alpas. Inilapag niya sa ibabaw ng kama ang isang malaki at eleganteng kahon. Ano to? Tanong ni Alpas. Hindi pwedeng dumating ang reyna sa kanyang koronasyon na mukhang isang pulubi. Sabi ni Luntian. Binuksan ni Alpas ang kahon. Sa loob, nakalatag ang isang simple ngunit napakagandang itim na bestida na gawa sa mamahaling tela. Sa tabi nito ay isang pares ng eleganteng sapatos at isang kahon ng alahas. At sa ibabaw ng lahat, isang bagay na nakabalot sa seda. Isang pilak na maskara na may disenyong paru-paro, sapat lang upang takpan ang paligid ng kanyang mga mata. Mamayang gabi, paliwanag ni Luntian. Hindi kasi Alpas Ilustre, ang inaaping asawa. Ikaw ang misteryosong kinatawan ng Silungan Holdings, ang babaeng nagmamay-ari ng lahat. Hayaan mong hanapin kanila. Hayaan mong magtaka sila kung sino ka. At kapag nasa iyo na ang atensyon ng lahat, doon mo sila wawasakin. Ang gabi ay bumagsak sa baryo mahinahon, ngunit sa ang silungan, ang mga ilaw ay nagniningning na parang mga bituin. Maririnig ang tugtog ng isang live band at ang masayang tawanan ng mga bisita na nagkalat sa hardin. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain. Para sa lahat ng naroroon, ito ay isang gabi ng tagumpay. Sa gitna ng lahat, si Bagsik de Leon ay parang isang hari. Bawat tao ay kanyang kinakamayan. Bawat papuri ay kanyang tinatanggap ng may malapad na ngiti. Sa kanyang tabi, si Marikit Alcantara na nakasuot ng isang hapit na pulang bestida ay kumakapit sa kanyang braso na parang isang tropeyo. Ipinapakilala siya ni Bagsik sa lahat bilang ang babaeng nagbigay kulay sa aking buhay. Nasaan si Alpas? Tanong ng mga isang matandang ale na pinsan ni Bagsik. Yon ba? Sabi ni Bagsik na may pekeng lungkot sa boses. Nagdesisyon siyang lisanin ako. Siguro'y hindi niya matanggap na sa wakas, aangat na ako sa buhay. May mga taong sadyang ayaw makitang masaya ang iba. Ang mga tsismosa ay nagbulungan, puno ng awa para sa kaawa-awang si Bagsik. Si Marikit naman ay nagpipigil ng ngiti. Ang lahat ay umaayon sa kanilang plano. Sa entablado, kinuha ni Bagsik ang mikropono. Mga kaibigan, pamilya, maraming salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Ito ay hindi lang isang simpleng selebrasyon. Ito ay ang simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Ang lupang ito, ang bahay na ito, na matagal nang naging saksi sa aming kahirapan, ay magiging pundasyon na ng aming bagong kinabukasan. Nagpalakpakan ang mga tao. Ipinagmamalaki kong ibalita sa inyo na ang property na ito ay binili na ng isang malaking korporasyon, ang Silungan Holdings. At mamayang gabi, makikilala natin ang kanilang kinatawan para sa formal na pagpirma ng kontrata. Muling nagpalakpakan ang mga tao. Mas malakas ngayon. Si Bagsik at Marikit ay nagtinginan. Ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Naramdaman nila na nasa tuktok na sila ng mundo. Sa labas ng gate, isang itim at eleganteng sasakyan ang huminto ng walang ingay. Ang security guard, na sanay na sa mga magagarang sasakyan ng mga bisita, ay mabilis na binuksan ang gate. Ngunit ang sasakyang ito ay iba. Mas makintab, mas tahimik, mas may aura ng kapangyarihan. Lahat ng ulo ay napalingon nang bumukas ang pinto ng sasakyan. Mula sa loob, lumabas ang isang baba. Nakasuot siya ng isang itim na bestida na yumayakap sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang pilak na maskara na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng hardin. Hindi siya nagsalita. Naglakad lang siya papasok. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at misteryo. Ang tugtugan ay humina. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sino yan? Kamag-anak ba ni Bagsik? Baka siya na yung taga-Silungan Holdings. Si Bagsik at Marikit na nasa entablado ay napatingin din.
Nakaramdam si Bagsik ng isang kakaibang kaba. Mayroong pamilyar sa tindig ng babae, sa paraan nito ng paglakad, ngunit iwinaksin niya ito. Imposible. Naglakad ang misteryosong babae patungo sa isang bakanteng mesa sa isang sulok, malayo sa karamihan. Umupo siya roon, kumuha ng isang baso ng champagne mula sa isang dumadaang waiter at tahimik na nagmasid. Ang kanyang presensya, kahit sa sulok, ay tila humihigop ng lahat ng atensyon sa silid. Hindi mapakali si Bagsik. Kailangan niyang malaman kung sino ito. Bumaba siya ng entablado at nilapitan ng babae. "Good evening, ma'am," bati niya. Sinusubukang maging magalang. "Ako po si Bagsik de Leon, ang may-ari ng property na ito. Hindi ko po yata kayo natatandaan sa guest list." Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang tingin. Sa likod ng maskara, nakita ni Bagsik ang isang pares ng mga matang puno ng lamig, at isang emosyon na hindi niya maintindihan. Isang emosyon na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ang babae ay hindi sumagot. Itinaas lang niya ng bahagya ang kanyang kopita. Isang kilos ng pagkilala, bago muling ibinaling ang tingin sa entablado. Naiwang nakatayo si Bagsik, naguguluhan at bahagyang naiinis. Bumalik siya kay Marikit. "Sino raw?" usisa ni Marikit. "Hindi ko alam." Ayaw magsalita. "Pero sigurado akong siya na yon. Ang arogante." "Akala mo kung sino?" Inis na sabi ni Bagsik. "Hayaan mo siya. Mamaya, sa harap ko rin yan magmamakaawa kapag oras na ng negosasyon." Ang account manager ay umakyat na sa entablado. "Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Oras na po para sa pinakahihintay na sandali. Ang formal na pagpirma ng deed of sale." Naghiyawan ang mga tao. Si Bagsik, na nabawi na ang kumpiyansa, ay umakyat din sa entablado kasama si Marikit. At ngayon, sabi ng manager, lumingon sa direksyon ng misteryosong babae. "May I now call on the official representative of Silungan Holdings to please come on stage." Lahat ng mga mata ay muling napunta sa babaeng nakamaskara. Dahan-dahan, tumayo siya. Ang katahimikan ay bumalot sa buong hardin. Habang naglalakad siya patungo sa entablado, ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanyang mga takong sa batong sahig. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay may kahulugan. Nang makarating siya sa gitna ng entablado, sa ilalim ng maliwanag na spotlight, humarap siya sa lahat. Humarap siya kina Bagsik at Marikit, na ngayon ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. At ngayon, sabi ni Bagsik na may pilit na ngiti, iniabot ang kanyang kamay. "Para formal na tayong magkakilala. Ako si Bagsik de Leon at ikaw si..." Ang babae ay hindi inabot ang kanyang kamay. Sa halip, dinala niya ang kanyang mga daliri sa gilid ng kanyang maskara. Ang lahat ay nag-abang, pigil ang hininga. Dahan-dahan, dahan-dahan niyang inalis ang maskara sa kanyang mukha. Sa ilalim ng matinding liwanag ng spotlight, ang maskara ay tuluyang nahulog mula sa kamay ng babae at lumapag sa sahig ng entablado nang walang tunog. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga manonood. Ang katahimikan ay naging solidong bagay, mabigat at nakabibingi. Sa harap nila, nakatayo si Alpas Ilustre. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at may takot sa mga mata. Ang babaeng nasa entablado ay may tuwid na likod. Ang baba ay bahagyang nakaangat at ang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig at determinadong apoy. Ang simple ngunit eleganteng itim na bestida ay nagbigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan na hindi pa nakikita ng sinuman sa kanya noon. Ang ngiti sa mukha ni Bagsik ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Napalitan ito ng pagkalito, pagtataka, at unti-unting pag-akyat ng takot. Si Marikit naman ay napanganga. Ang kanyang mapulang lipstick ay nagmukhang isang sugat sa kanyang namumutlang mukha. "Aalpas?" Nauutal na tanong ni Bagsik.
Anong ginagawa mo dito? Paano ka? Hindi siya pinansin ni Alpas. Sa halip, kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng manager ni Luntian. Humarap siya sa mga bisita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mataginting. Umaalingaw-ngaw sa buong hardin. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Ako si Alpas Ilustre, ang asawa ni Bagsik de Leon, ang anak ni Gunita Ilustre, at ang nag-iisang may-ari ng Silungan Holdings. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa karamihan. Ang mga tingin ng pagtataka ay napunta kay Bagsik, na ngayon ay nanginginig na parang isang dahon sa hangin. Anoong pinagsasabi mo? Sigaw niya, ang boses ay basag. Nababaliw ka na ba? Ako ba ang baliw, Bagsik? Tanong ni Alpas. Sa wakas, ay ibinaling ang kanyang tingin sa kanya. Ang mga mata niya ay parang 2 piraso ng yelo. O ikaw, na isinangla ang pamana ng aking mga magulang nang walang pahintulot ko? Ikaw, na handang ipagbili ang lahat para lang sa pera? Lumingon siya sa mga tao. Ang lalaking ito ay nagsinungaling sa inyong lahat. Walang bentahang magaganap ngayong gabi dahil paano mo maibebenta ang isang bagay na hindi na sayo. Ano ang ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Marikit. Ang ibig kong sabihin, sabi ni Alpas, habang sumesenyas kay Luntian na noon ay nasa gilid lang ng entablado, ay ang utang na isinangla ni Bagsik sa lending company ay binili na ng aking kumpanya, kaya't ang silungan, kasama ang lahat ng nakatayo dito, ay pag-aari ko na. Si Luntian ay umakyat sa entablado, dala ang isang folder. Nandito po ang mga dokumento. Anunsyo niya sa lahat. Deed of assignment, land title under the name of Silungan Holdings Inc. at ang Articles of Incorporation na nagpapatunay na si Ginang Alpas Ilustre ang majority shareholder. Lahat po ay legal at notaryado. Sa likod nila, isang malaking projector screen na kanina'y nakatago ay biglang bumaba at umilaw. Ipinakita roon ang kopya ng mga dokumento, pinalaki para makita ng lahat. Si Bagsik ay napaluhod. Hindi maaari. At hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Pagpapatuloy ni Alpas, ang boses ay lalong tumigas. Ang kanyang tingin ngayon ay nakapako kay Marikit. Mayroon pa tayong isang hindi pa tapos na usapin. Sa projector screen, ang mga dokumento ay biglang napalitan ng isang video. Isang video na kuha mula sa isang nakatagong kamera sa kusina. Sa video, malinaw na nakikita si Marikit na nagbubukas ng isang maliit na bote at nagbubudbod ng puting pulbos sa isang baso ng juice. Ano yan? Sigaw ng isang bisita. Ang sumunod na eksena ay mas malinaw pa. Si Marikit, habang inaakalang walang nakakakita, ay kausap si Bagsik sa telepono. Ang audio na pinalakas ng sound system ay malinaw na narinig ng lahat. Oo na, sweetie. Konting-konti na lang. Isang dosis pa nito at siguradong hindi na aabuti ng Pasko ang matandang yon. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa lugar. Si Marikit ay namutla na parang isang multo. Sinubukan niyang tumakbo ngunit huli na ang lahat. Mula sa mga anino ng hardin, lumabas ang mga unipormadong pulis. Mabilis nilang pinalibutan ng entablado. Marikit Alcantara, Bagsik de Leon, sabi ng hepe ng pulisya. Inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit murder. Si Marikit ay nagsimulang magwala. Sumisigaw na wala siyang kasalanan. Si Bagsik naman ay parang isang basahan na nawalan ng laman. Nakaluhod pa rin sa sahig, umiiyak at hindi makapaniwala sa nangyayari. Habang pinupusasan sila ng mga pulis, lumapit si Alpas kay Bagsik. Yumuko siya para magpantay ang kanilang mga mata. Sinabi mo kanina na ang mga basura ay dapat nasa labas. Bulong niya, sapat lang para marinig nito. Tama ka. Oras na para ilabas ang basura. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Ang dating masayang party ay naging isang crime scene.
Nang madala na ng mga pulis ang dalawa, naiwan si Alpas sa gitna ng entablado, sa gitna ng nagkalat na dekorasyon at pagkain. Ang musika ay tumigil na, ang tawanan ay wala na. Ang natira na lang ay ang tahimik na simoy ng gabi at ang tunog ng sirena ng pulis na papalayo. Tapos na ang lahat. Lumapit si Luntian sa kanya. Isang baso ng tubig ang dala. "Okay ka lang ba, Alpas?" Mahinahon niyang tanong. Kinuha ni Alpas ang tubig at uminom. Tumingin siya sa paligid, sa bahay na minsan ay naging kulungan niya, sa hardin na minsan ay naging saksi sa kanyang mga luha. Ngayon, lahat ng iyon ay sa kanya na ulit. Malinis, tahimik. "Oo," sagot niya. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng kalayaan. Ngayon, okay na ako. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay at gulo ng gabing iyon ay unti-unting napalitan ng isang payapang katahimikan sa ang silungan. Ang mga mamahaling dekorasyon ng party ay matagal nang naialis. Ang buong bahay ay ipinalinis ni Alpas, hindi lang para alisin ang dumi, kundi para burahin ang lahat ng bakas ng masamang alaala na iniwan ni Bagsik at Marikit. Ang mga bintana ay laging nakabukas ngayon, hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at sikat ng araw. Si Nanay Gunita ay nakalabas na ng ospital. Bagamat meron pa ring bakas ng kahinaan, ang kanyang mga mata ay mayroon ng muling kislap. Bawat umaga, magkasama sila ni Alpas sa hardin. Si Nanay Gunita ay uupo sa isang silyang tumba-tumba, habang si Alpas naman ay nag-aalaga ng mga halaman, mga rosas, sampagwita at gumamela na paborito ng kanyang ina. "Ang ganda na ulit ng hardin natin, anak," sabi minsan ni Nanay Gunita. Ang boses ay mahina, ngunit masaya. "Opo, Nay," sagot ni Alpas ngumiti. "Sinimulan ko na pong ibalik ang lahat sa dati." Ang balita tungkol kina Bagsik at Marikit ay lumabas sa mga dyaryo. Dahil sa bigat ng ebidensya, ang mga dokumento, ang video, ang testimonya ng doktor, at ang pagtatapat ng ilang testigo, sila ay mabilis na nahatulan. Habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong frustrated murder at estafa. Hindi na nag-abala si Alpas na dumalo sa huling pagdinig. Para sa kanya, tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Ang kanilang pagkakakulong ay hindi na isang tagumpay, kundi isang katotohanang kailangan na lang tanggapin. Isang hapon, dumalaw si Luntian Vargas, hindi na bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan. Nagdala siya ng isang basket ng prutas at 2 tasa ng kape mula sa kanyang paboritong coffee shop. "Attorney!" bati ni Alpas, pinagbuksan siya ng pinto. "Iyan na lang, Alpas. Wala na tayo sa korte," nakangiting sabi ni Luntian. Naupo sila sa beranda, kung saan tanaw ang malawak at lunti ang hardin. Matagal silang nagkwentuhan tungkol sa mga plano ni Alpas para sa ang silungan, sa balak niyang magtayo ng isang foundation para tulungan ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso, at tungkol sa mga simpleng bagay sa buhay. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat, Ian," seryosong sabi ni Alpas. "Huwag mo akong pasalamatan," sagot ni Luntian. Tinitingnan siya ng may paghanga. "Ikaw ang gumawa ng lahat. Ikaw ang lumaban. Naging gabay mo lang ako. Ang tapang na ipinakita mo. Iilan lang ang mayroon noon, Alpas." Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Walang pilitan, walang malisya. Tanging isang malalim na pag-unawa at respeto para sa isa't isa. Hindi ito isang kwentong nagtatapos sa isang biglaang pag-iibigan. Ito ay isang kwentong nagtatapos sa pagsibol ng isang magandang pagkakaibigan. Isang pundasyon na marahil ay pwedeng maging higit pa sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, ito ay sapat na. Nang paalis na si Luntian, inihatid siya ni Alpas sa may gate. "Ano na ang plano mong ngayon?" tanong ni Luntian. Tumingin si Alpas sa kanyang bahay, sa kanyang hardin, sa maliwanag na kalangitan.
Huminga siya ng malalim, nilalasap ang hangin ng kalayaan. Magsisimula ulit ako, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang nangiti sa kanyang labi ay buo at totoo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ako na ang may hawak ng panulat. Ako na ang susulat ng sarili kong kwento. Pumasok si Alpas sa loob ng bahay. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa sala. Walang sigaw, walang takot, tanging kapayapaan. Pumunta siya sa bintana at tumingin sa labas. Nakita niya ang kanyang sarili, hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang milyonarya, kundi bilang si Alpas, isang babaeng sinubok ng panahon, dinurog ng pagtataksil, ngunit sa huli, natutong lumipad at maging malaya. Tapos na ang kanyang pakikipaglaban sa iba. Ang magsisimula naman ngayon ay ang kanyang paglalakbay pabalik sa kanyang sarili. At alam niyang sa pagkakataong ito, magiging maayos ang lahat. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang kwento ni Alpas ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaya nating tiisin, kundi sa ating kakayahang bumangon matapos madapa. Ang kapatawaran ay isang biyaya, ngunit hindi ito dapat ipagkait sa sarili. Minsan, ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay natin ay ang pagmamahal sa ating sarili, ang pagpiling lumayo sa nakakasakit, ang paglaban para sa ating dignidad, at ang pagbibigay sa ating sarili ng pagkakataong magsimulang muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Alpas. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,